Ang marangyang tanggapan ng Prime Horizon Holdings sa Makati ay nagliliyab sa sikat ng hapon, ngunit sa loob ng silid ng CEO ang atmosfera ay napakalamig. Si Elena, na kilala bilang Ma'am dahil sa kanyang talino at marangal na tindig, ay nakatayo sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang muka ay walang bakas ng emosyon habang tinitingnan ang mga gusali sa labas. Tila may malalim siyang iniisip na hindi kayang unawain ng sinumang ordinaryong tao sa korporasyong ito. Sa likod ng isang lamesang gawa sa mamahaling kahoy nakaupo si Alejandro, ang makapangyarihang CEO na kilala sa kanyang kalupitan sa negosyo. Kagagawan niya ang isang matinding kataksilan kung saan ninakaw niya ang buong blueprint ng proyektong New Manila Empire na pinaghirapan ni Elena sa loob ng 5 taon. Ibinigay niya ito kay Sofia, ang kanyang bagong paboritong ehekutibo, dahil kampante siya na walang magagawa ang kanyang matapat na kalihim laban sa kanyang kapangyarihan. Ang buong silid pulungan kanina ay napuno ng bulungan nang i-anunsyo ang desisyong ito, ngunit ang tanging hindi nagbago ay ang katahimikan ni Elena. Walang luha, walang sigaw, at walang kahit anong pagtutol na lumabas sa kanyang bibig, isang reaksyon na labis na nagtaka sa mga kasamahan sa trabaho. Para kay Alejandro, ang katahimikang ito ay tanda lamang ng kahinaan at pagsuko ng isang ordinaryong empleyado na walang laban sa salapi. Sa loob ng halos 1 dekada, si Elena ang naging utak sa likod ng bawat matagumpay na acquisition ng lupain at paglawak ng kumpanya. Ang tawag na Ma'am sa kanya ay hindi lamang basta paggalang sa posisyon, kundi isang pagkilala sa kanyang dignidad na hindi kayang tapatan ng pera. Alam ng lahat na kung wala ang kanyang estratehikong pag-iisip, ang Prime Horizon Holdings ay hindi mararating ang tugatog ng tagumpay ngayon. Lumapit si Alejandro kay Elena habang may mapang-uyam ng ngiti, pilit na ipinapakita ang kanyang dominance bilang pinuno ng malaking korporasyon. Sinabi niya na ang desisyong ito ay para sa kabutihan ng kumpanya at dapat na lamang tanggapin ni Elena ang kanyang kapalaran sa likod ng mga eksena. Inaasahan niya na magmamakaawa si Elena, ngunit ang kalihim ay lumingon lamang ng may malamig na titig na nagdulot ng kilabot. Hindi alam ng hambog na CEO na ang katahimikan ni Elena ay hindi pagtanggap sa pagkatalo, kundi ang huling yugto ng kanyang mahabang pasensya. Sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, may isang lihim na katotohanan na matagal nang itinago ni Elena, isang lihim na may kinalaman sa mismong lupang kinatatayuan ng gusali. Alam niya ang bawat detalye ng mga ilegal na transaksyon na ginawa ni Alejandro upang itayo ang kanyang kaharian. Inayos ni Elena ang mga folders sa kanyang hawak nang walang kalisya-lisya. Ang bawat galaw niya ay pinutulad ng isang manlalaro ng ajedrez. Tiningnan niya si Alejandro ng diretsyo sa mga mata, isang tingin na nagpabago sa takbo ng hangin sa loob ng silid. Walang anumang bakas ng galit sa kanyang boses. Nang magsalita siya, binabati lamang niya ito para sa bagong yugto ng kumpanya bago umalis. Nadama ni Alejandro ang isang hindi maipaliwanag na kaba dahil sa lamig ng boses ng kanyang kalihim, ngunit agad niya itong iwinaksi gamit ang ego. Inisip niya na isa lamang itong psikolohikal na depensa ng isang taong talunan na sinusubukang isalba ang natitirang dignidad sa industriya. Para sa kanya, ang New Manila Empire ay kanya na, at walang sino man ang makakapigil sa kanyang pag-akyat sa rurok ng kapangyarihan. Pumasok si Sofia sa silid na may dalang marangyang aura, suot ang mga mamahaling hiyas at isang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Tiningnan niya si Elena mula ulo hanggang paa nang may panghahamak, naniniwala na ang kanyang bagong posisyon ay patunay ng kanyang kahalagahan. Hindi man lamang natitinag si Elena sa presensya ng babae. Sa halip, naglakad siya palabas nang may marangal na tindig ng isang reyna. Mabilis na kumalat ang balita sa buong gusali ng Prime Horizon Holdings tungkol sa malupit na pagtrato ng CEO sa kanyang pinakatiwalaang kalihim ngayon. Marami sa mga staff ang nakaramdam ng galit para kay Elena dahil alam nila kung paano nito isakripisyo ang sariling oras para sa kanila. Ang kawalan ng katarungan ay nagsimulang lumikha ng mga bitak sa katapatan ng mga tauhan habang si Elena ay nananatiling matatag. Sa loob ng kanyang sariling opisina, binuksan ni Elena ang isang personal na laptop na walang koneksyon sa network ng kanilang kumpanya. Dito nakaimbak ang mga orihinal na titulo ng lupa at mga dokumento ng bangko na nagpapatunay na ang Prime Horizon ay nakatayo sa hiram na pundasyon.
Sa pamamagitan ng mabilis na pindot nagpadala siya ng mensahe sa mga abogado ng pamilya na matagal nang naghihintay sa kanyang hudyat. Noong mga unang taon ng pag-angat ni Alejandro, madalas niyang gamitin ang kakayahan ni Elena upang ayusin ang mga komplikadong legal na usapin. Akala niya ay tuluyan ng nabura ang mga bakas ng kanyang corruption dahil sa husay ng kanyang kalihim sa paghawak ng kontrata. Nang butang hindi niya alam bawat piraso ng ebidensya, ay maingat na itinabi ni Elena bilang kanyang pansariling kalasag laban sa kataksilan. Kinagabihan habang ang lungsod ng Maynila ay nagsisimula ng magliwanag sa mga dekorasyon para sa Pasko, nanatili si Elena upang tapusin ang ulat. Ang bawat salita na kanyang isinusulat ay may kalakip na pambihirang talino na mag-iiwan ng malaking puwang sa kumpanya kapag siya ay umalis. Walang bakas ng pagod sa kanyang mukha, kundi isang natatanging liwanag ng taong handa nang bawiin ang dangal ng pamilya. Samantala, sa kabilang bahagi ng Marangyang Palapag, sinusubukan ni Alejandro at Sofia na unawain ang mga komplikadong detalye ng bagong proyekto ngayon. Napagtanto nila na bagamat nasa kanila ang blueprint, ang mga kritikal na estratehiya sa pananalapi ay nasa isip lamang ni Elena. Nagsimulang magtalo ang dalawa dahil sa kakulangan ng kakayahan ni Sofia, isang maagang palatandaan ng kaguluhang darating sa kanilang korporasyon. Kumatok si G. Santos, ang matandang tagapamahala ng arkibo na tapat kay Elena upang maghatid ng kape at magpahayag ng kanyang simpatiya. Sinabi niya na hindi makatarungan ang ginawa ng CEO at handa siyang magbitiw sa tungkulin bilang pagsuporta sa kanilang iginagalang na ma'am. Ngumiti ng bahagya si Elena, nagpakita ng kanyang init at sinabihan ng matanda na manatiling kalmado dahil ang hustisya ay may tamang panahon. Kinabukasan, nagpatawag ng isang agarang pagpupulong si Alejandro kasama ang lupon ng mga direktor upang ipagmalaki ang kanyang kontrol sa proyekto. Ipinakita niya si Sofia bilang bagong mukha ng tagumpay, habang pilit na binaliwala ang mga katanungan ng mga shareholder tungkol sa kawalan ni Elena. Ang kanyang mayabang na pananalita ay pansamantalang nagpatahimik sa lupon na labis na nasilaw sa mga pangako ng malaking kita. Habang nagaganap ang pulong, naglakad si Elena sa mga koridor ng gusali, pinagmamasdan ng arkitektura na itinayo sa lupain ng kanyang ninuno. Ang Prime Horizon Tower ay monumento ng kasakiman, ngunit para sa kanya ito ay isang pansamantalang estruktura lamang na madaling magigiba. Naalala niya ang habilin ng kanyang lolo tungkol sa pagprotekta sa kanilang pamana laban sa mga mapagsamantalang tao sa mundong ito. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono at lumabas ang pangalan ni Attorney Jose, ang abogado ng pamilya na namamahala sa malawak na lupain. Sinabi ng abogado na ang lahat ng titulo ng pamana ay ganap ng nabeberipika ng pamahalaan at handa ng gamitin sa korte. Nagpasalamat si Elena sa magandang balita at sinabing hintayin ang tamang pagkakataon sa darating na gabi ng simbang gabi. Nang hapon ding iyon, nakita ni Alejandro si Elena na tahimik pa ring nagtatrabaho at muli siyang nagbitiw ng mapang-asar na salita ngayon. Sinabi niya na nagagalak siya dahil pinili pa rin ni Elena na manatili sa kumpanya sa kabila ng mga pagbabago sa proyekto. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Elena, nagpatuloy lamang siya sa pag-type nang may pambihirang bilis sa kanyang mesa. Sa kabila ng kanyang panlabas na kayabangan, may isang bahagi ng pagkatao ni Alejandro ang nakakaramdam ng takot sa katatagan ng kanyang kalihim. Alam niya na ang bawat malaking desisyon sa nakaraan ay nangailangan ng patnubay ng tahimik na babaeng ito na ngayon ay kanyang tinalikuran. Ang kanyang desisyon na ibigay ang proyekto kay Sofia ay isang desperadong hakbang upang patunayan na kaya niyang magtagumpay mag-isa. Nang sumapit ang huling oras ng kanyang huling araw, maingat na inilagay ni Elena ang kanyang personal na gamit sa maliit na kahon. Walang luha ng pamamaalam, walang mahabang talumpati, kundi isang marangal na pag-alis na nag-iwan ng malalim na impresyon sa buong palapag. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, ang bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, hudyat ng pagsisimula ng isang malaking digmaan. Mula sa kanyang bintana, pinanood ni Alejandro ang pag-alis ng kanyang kalihim habang hawak ang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Naninibara siya na sa pag-alis ni Elena wala nang sinumang makakapansin sa kanyang mga kahinaan sa buong kumpanya ngayon. Inisip niya na ang hinaharap ng Prime Horizon Holdings ay mas magiging malaya sa ilalim ng kanyang ganap na pamumuno sa bansa. Pagbaba ni Elena sa lobby, isang marangyang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya na pinapatakbo ng driver ng kanilang pamilya.
Binuksan ng driver ang pinto nang may malalim na paggalang isang eksena na hindi pa nakikita ng sinumang empleyado ng korporasyon. Nang maupo siya sa likod, tinanggal niya ang kanyang salamin at sumandal, nagpakita ng tunay na kapangyarihan ng isang tagapagmana. Habang bumibiyahe ang sasakyan sa mga kalsada ng Maynila na napupuno ng mga parol para sa Kapaskuhan, binalikan ni Elena ang kanyang plano. Ang darating na simbang gabi ay hindi lamang tradisyonal na pagdiriwang, kundi ang itinakdang oras para sa pagbawi ng katarungan at katotohanan. Alam niya na ang kanyang pananahimik sa nakalipas na mga buwan ay magbubunga ng isang malaking pagsabog laban sa boss. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim habang ang mga ilaw ng lungsod ay patuloy na nagliliwanag, sumasalamin sa determinasyon sa mga mata ni Ma'am. Walang sino man sa Prime Horizon ang nakakaalam na ang pagbibitiw ng kanilang kalihim ay ang unang domino na tumba sa kanilang imperyo. Sa ilalim ng payapang gabi, ang oras ay patuloy na tumatakbo patungo sa unang gabi ng misa ng simbang gabi. Sa isang pribadong mansyon sa labas ng lungsod, hinarap ni Elena ang kanyang pamilya at ang mga tagapayo na nagpoprotekta sa kanila. Ang kanilang pamilya ay isa sa mga pinakalumang nagmamay-ari ng lupa sa rehiyon na ang impluwensya ay higit pa sa kayamanan. Ipinakita ni Elena ang huling piraso ng katibayan na magpapatunay na ang Prime Horizon ay walang legal na karapatan sa lupang tinatayuan ng gusali ngayon. Samantala, sa loob ng kanyang penthouse, si Alejandro ay patuloy na nagdiriwang kasama ang kasosyo ng walang kamalay-malay. Kampante siya na ang kanyang posisyon ay hindi na matitinag ng kahit na sino, lalo na ng isang kalihim na pinatalsik niya. Ang bawat tagay ng kanyang baso ay puno ng kayabangan, naniniwala na ang New Manila Empire ang magiging rurok ng kanyang kapangyarihan. Sa paglipas ng mga araw, ang kaguluhan sa loob ng Prime Horizon Holdings ay nagsimulang lumitaw dahil sa mga komplikadong file. Hindi magawa ng mga tauhan ni Sofia na buksan ang mga sistem na naglalaman ng mga aprobadong permit para sa konstruksyon. Nagsimula ng mag-alala ang mga engineer dahil ang pagkaantala ay nangangahulugan ng milyon-milyong pisong kalugiang pinansyal bawat araw na lumilipas sa site. Nakarating kay Alejandro ang balita tungkol sa problemang ito at ang kanyang galit ay sumabog. Sinisisi si Sofia sa kawalan ng kakayahan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Elena upang ayusin ang permit, naniniwala na pera lamang ang katapat nito. Ngunit laking gulat nila nang malaman na ang lahat ng kontak ni Elena ay putol na at hindi na siya matatagpuan sa lungsod. Habang ang unang gabi ng simbang gabi ay papalapit, ang Maynila ay napuno ng lamig ng hangin at pananabik para sa pagdiriwang. Si Elena ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa direksyon ng kumpanya na binuhat niya sa kanyang mga balikat sa loob ng maraming taon. Alam niya na ang simula ng 9 na gabi ng misa ay siyang simula rin ng katapusan para sa hambog na CEO. Ang mga abogado ni Elena ay mabilis na nagsumite ng mga papeles sa korte upang maglabas ng isang pansamantalang utos ng pagpigil. Ang utos na ito ay naglalayong ihinto ang lahat ng aktibidad ng pagpapatayo sa ibabaw ng lupain hanggang sa matapos ang paglilitis. Alam ng legal na koponan na ang hakbang na ito ay sapat na upang gisingin ang buong merkado ng pananalapi sa bansa. Ang balita ay nakahandang sumabog sa mismong araw ng unang misa ng Kapaskuhan. Sa kabilang banda, si Sofia ay nagsimula nang makaramdam ng matinding pressure mula sa mga banyagang mamumuhunan na naglagak ng malaking kapital. Humihingi sila ng mabilis na kasagutan kung bakit natigil ang mga makinarya sa site at kung bakit walang komunikasyon ang kumpanya. Hindi alam ni Sofia ang isasagot dahil ang lahat ng ugnayan sa labas ay personal na hinawakan ni Elena noon nang walang nakakaalam. Ang kanyang luha ng takot ay nagsimulang pumatak sa opisina. Pumasok ang gabi ng unang simbang gabi na may dalang tunog ng mga kampana ng simbahan at amoy ng bagong lutong kakanin. Nagtipon ang mga tao sa parokya, suot ang kanilang pinakamagandang kasuotan upang magpasalamat at humiling ng mga biyaya sa may kapal ngayon. Sa gitna ng karamihan, isang marangal na figura ang naglakad, nang may tiwala sa sarili, handang harapin ang kanyang tadhana. Si Elena, ang ma'am ng lahat, ay dumating na upang simulan ang kanyang tunay na paniningil. Patuloy na ipinagmamalaki ni Alejandro ang mabilis na pag-unlad ng New Manila Empire sa mga mamumuhunan kahit may mga babala na mula sa kagawaran ng batas.
Ang mga dambuhalang makinarya ay nagsimula ng dumanas ng mga kakaibang pagkaantala sa mismong lugar ng konstruksiyon dahil sa kakulangan ng mga opisyal na pirma. Hindi pinansin ng mayabang na CEO ang mga unang ulat ng kanyang mga inhinyero dahil naniniwala siya na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may kaukulang halaga na madaling bayaran gamit ang yaman ng Prime Horizon Holdings. Sa loob ng pangunahing opisina, ang legal na koponan ng korporasyon ay nakakaranas ng matinding takot matapos makatanggap ng isang formal na abiso mula sa pamahalaan ngayon. Si Sofia na siyang pumalit sa posisyon ni Elena ay walang sapat na kaalaman upang harapin ang masalimuot na usapin tungkol sa tunay na pagmamay-ari ng malawak na lupain. Sa halip na maghanap ng solusyon, pinili niyang itago ang dokumento mula kay Alejandro upang mapanatili ang kanyang peking reputasyon bilang isang mahusay at maaasahang bagong pinuno ng mahalagang proyektong ito. Nang malaman ni Alejandro ang tungkol sa liham ng suspensyon mula sa isang mapagkakatiwalaang kasosyo sa bangko, ang kanyang galit ay sumabog sa buong palapag ng gusali. Sinigawan niya ang mga abogado at binalaan na sisisihin sila sa bawat milyong piso na mawawala sa kumpanya dahil sa kapabayaan sa mga nakaraang araw. Ang kanyang bulag na pagtitiwala sa sariling kapangyarihan ang naging dahilan kung bakit hindi niya nakita ang mas malalim na patibong na unti-unting bumubukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Samantala si Elena ay tahimik na nagmamasid mula sa isang pribadong silid sa isang marangyang hotel sa sentro ng lungsod ng Makati kasama ang kanyang mga abogado. Ang kanyang intelihensya at malawak na network ng mga impormante ay patuloy na nagpapadala ng mga ulat tungkol sa bawat galaw at desisyon ni Alejandro sa loob ng korporasyon ngayon. Alam niya na ang pagkawala ng mga dokumentong pananalapi na kanyang itinago ay magdudulot ng malaking kalituhan sa buong pamamahala ng kanyang dating mapanlinlang na pinuno. Ang mga lumang dokumento ng korupsyon na maingat na tinipon ni Elena sa nakalipas na 5 taon ay nagsimula ng isumite sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Ang mga anomalya sa buwis, ang mga pekeng kontrata sa mga nakaraang subkontraktor at ang mga lihim na transaksyon ni Alejandro ay dahan-dahang lumalabas sa liwanag ng katarungan. Sa bawat piraso ng ebidensya na kanyang pinapakawalan, mas lalong dumarami ang mga bitak sa pundasyon ng Prime Horizon Holdings na itinayo sa kasakiman. Dinalaw ng matandang tagapamahala na si G. Santos si Elena upang ibahagi ang pinakahuling balita tungkol sa lumalalang sitwasyon sa loob ng bawat departamento ng kumpanya. Ikinuwento niya na ang mga empleyado ay nawawalan na ng tiwala kay Alejandro dahil sa kanyang marahas na pamumuno at kawalan ng pagpapahalaga sa kanilang kapakanan. Nagpasalamat si Elena sa katapatan ng matanda at tiniyak na ang lahat ng kanilang sakripisyo ay magkakaroon ng makatarungang kabayaran sa darating na panahon. Nagsimula na ring makaramdam ng matinding kaba ang mga pangunahing shareholder ng korporasyon nang mapansin ang unti-unting pagbaba ng halaga ng kanilang mga ari-arian sa merkado. Nagdaos sila ng isang lihim na pagpupulong upang talakayin ang kawalan ng kakayahan ni Sofia at ang kakaibang pananahimik ng kanilang dating iginagalang na sekretarya na si Elena. Napagtanto ng ilan sa kanila na ang pagkawala ni Ma'am ay ang tunay na simula ng destabilisasyon sa buong operasyon ng malaking negosyo. Sa kabila ng mga babala mula sa kanyang sariling mga kasosyo, naging mas agresibo si Alejandro sa pagpapatuloy ng konstruksyon sa gabi upang habulin ang schedule. Gumamit siya ng mga ilegal na koneksyon upang pansamantalang iwasan ang mga lokal na inspektor ng gusali. Naniniwala na ang kanyang kapangyarihan ay sapat na upang protektahan ang proyekto. Ang kanyang kayabangan ay umabot sa rurok na hindi na niya pinakikinggan ang anumang payo ng mga eksperto sa batas sa bansa. Isang gabi habang naglalakad si Alejandro sa madilim na koridor ng gusali, naalala niya ang malamig na titig ni Elena bago ito tuluyang umalis sa kanyang opisina. May isang hindi maipaliwanag na takot ang pumasok sa kanyang puso, isang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng gabi ngayon. Agad niyang iwinaksi ang isiping ito at uminom ng mamahaling alak, pilit na kinukumbinsi ang sarili na siya ang nag-iisang hari ng industriyang ito. Sa kabilang banda, si Sofia ay nagsimulang makatanggap ng mga tawag mula sa mga bangko na humihingi ng karagdagang garantiya para sa mga dambuhalang pautang ng kumpanya. Dahil wala sa kanya ang mga orihinal na pirma at tiwala na dating hawak ni Elena, hindi niya magawang kumbinsihin ang mga manager ng bangko na maglabas ng pondo. Ang kanyang mga kasinungalingan
ay nagsimulang mabisto na nagdulot ng mas malaking lamat sa kanyang relasyon kay Alejandro. Ang network ng mga impormante ni Elena ay binubuo ng mga simpleng tao tulad ng mga driver guardia at mga utility worker na matagal niyang tinulungan sa nakaraan. Sila ang nagsisilbing mga mata at tainga ni Elena sa bawat sulok ng Prime Horizon Holdings, nagbibigay ng impormasyon nang walang hinihinging anumang kapalit na salapi. Sa pamamagitan ng kanilang tulong, alam ni Elena ang bawat plano ng CEO bago pa man ito opisyal na ilabas sa publiko. Habang papalapit ang Kapaskuhan, mga pamilyar na tunog ng mga kanta para sa Pasko ay nagsimulang marinig sa mga lansangan ng Maynila, ngunit hindi sa kumpanya. Ang lamig ng hangin ng Disyembre ay nagdala ng mas matinding takot sa mga ehekutibo na nakakaalam sa tunay na kalagayan ng kanilang mga legal na dokumento. Si Elena naman ay nananatiling kalmado. Patuloy na inaayos ang mga huling detalye ng kanyang legal na demanda laban sa korporasyon. Isang malaking anomalya sa paglilipat ng pondo mula sa isang dayuhang mamumuhunan ang natuklasan ng kawanihan ng panloob na kita sa bansa nitong nakaraang linggo lamang. Ang transaksyong ito na personal na inaprubahan ni Alejandro nang walang pagkonsulta sa legal na departamento ay naglalaman ng mga pekeng pirma ng mga opisyal. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa mga mamamahayag na nagsimulang mag-imbestiga sa mga lihim na gawain ng Prime Horizon Holdings sa lungsod. Dahil sa takot na mabilanggo, sinubukan ni Alejandro na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa pamahalaan upang patahimikin ang mga nag-iimbestigang mamamahayag sa labas ngayon. Ngunit laking gulat niya nang malaman na ang lahat ng kanyang mga dating kaibigan sa politika ay biglang umiiwas sa kanyang mga tawag at mensahe. Ang pader ng proteksyon na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang nagigiba dahil sa impluwensya ng pamilya ni Elena. Sa bawat araw na lumilipas ang stress, ay nagsimulang mag-iwan ng marka sa pisikal na anyo ni Alejandro na kilala dati sa kanyang kisig at kumpiyansa sa sarili. Ang kanyang mga mata ay laging puyat, at ang kanyang boses ay puno ng galit sa bawat oras na may magkakamali sa kanyang mga tauhan ngayon. Hindi niya matanggap na ang kanyang imperyo na itinuturing niyang pinakamalakas sa bansa ay unti-unti nang nauubusan ng oras. Nagtungo si Sofia sa isang sikat na legal na eksperto upang humingi ng tulong para sa kanyang sariling proteksyon kung sakaling bumagsak ang kumpanya. Natuklasan niya na ang lahat ng mga dokumentong kanyang nilagdaan balmang kapalit ni Elena ay may mabibigat na pananagutan sa ilalim ng batas ng Pilipinas ngayon. Napagtanto niya na ginamit lamang siya ni Alejandro bilang isang panangga sa mga ilegal na gawain nito na nagdulot ng matinding pagsisisi sa kanyang puso. Mula sa kanyang marangyang sasakyan, pinanood ni Elena ang pagpasok ng mga tauhan ng pamahalaan sa pasilisidad ng konstruksyon upang magkabit ng mga karatula ng pagsasara. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa para sa kanyang dating boss dahil alam niya ang hirap na dinanas ng kanyang pamilya noon. Ang lupang ito ay ninakaw ni Alejandro sa pamamagitan ng panloloko at ngayon ay dumating na ang oras ng pagbabalik. Ang mga manggagawa sa site ay nagsimula ng magwelga dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang mga sweldo sa tamang oras dahil sa nakapilang freeze order sa bangko. Ang kaguluhang ito ay nagdulot ng malaking trapiko sa paligid ng Makati na lalong nagpatingkad sa krisis na kinakaharap ng Prime Horizon Holdings sa buong bansa. Ang imahe ng kumpanya bilang isang matatag na leader sa industriya ay tuluyan ng nadungisan sa mata ng madla. Nagpadala si Alejandro ng isang pribadong mensahe sa lumang email ni Elena nagmamakaawa na bumalik ito upang ayusin ang gulo kapalit ng malaking halaga ng salapi. Hindi niya alam na ang email na iyon ay direktang binabasa ng mga abogado ni Elena sa bagay karagdagang ebidensya ng kanyang desperasyon sa korte ngayon. Ang kawalan ng tugon mula kay Elena ay lalong nagpadilim sa mundo ni Alejandro na unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Sa isang lihim na pagpupulong kasama ang mga pinuno ng mga lokal na komunidad, ipinangako ni Elena na ang kanilang mga tahanan ay hindi masisira sa kanyang pagbawi. Ang kanyang laong plano ay hindi lamang para sa sariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng mga taong matagal nang inaapi ng korporasyon. Ang kanyang malakas na moral na paninindigan ang nagbigay sa kanya ng pambihirang suporta mula sa mga ordinaryong mamamayan sa rehiyon. Ang mga bangko ay opisyal nang naglabas ng paunawa ng default laban sa Prime Horizon Holdings matapos mabigong magpayad ng interes para sa buwanang obligasyon ngayon.
Ang balitang ito ay nagdala ng malaking takot sa stock market na naging dahilan upang bumagsak ang halaga ng kumpanya sa pinakamababang antas nito. Ang mga direktor ay nagsimula ng maghain ng kanilang mga pagbibitiw upang iligtas ang kanilang sariling mga pangalan. Pumasok ang linggo ng simbang gabi at ang buong bansa ay naghahanda na para sa tradisyonal na 9 na gabi ng pasasalamat sa mga simbahan. Habang ang mga tao ay naglalakad patungo sa mga parokya na may dalang pag-asa, si Alejandro naman ay nagkukulong sa kanyang madilim na opisina. Ang kanyang dating marangyang buhay ay napalitan ng takot sa bawat tunog ng telepono na nagdadala ng masamang balita mula sa labas. Inihanda ni Elena ang kanyang pinakamagandang tradisyonal na kasuotan para sa unang gabi ng misa kung saan plano niyang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Ang kanyang pamilya na kilala sa kanilang mahabang kasaysayan ng karangalan ay nakatayo sa kanyang likod upang ibigay ang buong lakas ng kanilang hot rod. Alam niya na ang bawat hakbang na kanyang gagawin sa gabing iyon ay magiging bahagi ng kasaysayan ng katarungan. Tinawagan ni Alejandro ang kanyang huling natitirang kakampi sa hudikatura upang subukang pigilan ang pagsasampa ng kaso sa darating na Lunes ng umaga ngayon. Ngut ang sagot na kanyang natanggap ay isang malamig na babala na ang kaso ay hawak ng pinakamataas na hukom na hindi nabibili ng salapi. Napasandal siya sa kanyang upuan, nararamdaman ang bigat ng bawat kasalanan na kanyang ginawa sa nakalipas na mga taon. Sa huling gabi bago ang simula ng simbang gabi, nagkaroon ng isang malaking pagtatalo sa pagitan ni Alejandro at Sofia sa loob ng penthouse ng gusali. Sinisi nila ang isa't isa sa pagbagsak ng proyekto na naglantad sa mababaw na pundasyon ng kanilang relasyon na nakabatay lamang sa interes. Ang bawat masakit na salita na kanilang binitawan ay patunay ng kanilang tuluyang pagkatalo sa laban na ito. Habang ang gabi ay dahan-dahang nagwawakas, ang katahimikan sa buong Makati ay napuno ng tunog ng mga kampana na nagbabadya ng pagsisimula ng banal na panahon. Si Elena na nakatitig sa bintana ng kanyang sasakyan ay huminga ng malalim habang hawak ang huling dokumento ng pagmamay-ari ng lupa. Ang unang reha sa imperyo ng CEO ay ganap nang nabuksan at ang katotohanan ay handa nang lumabas sa liwanag. Ang mga guwardiya ng Prime Horizon Tower ay napansin ang pagdating ng ilang mga estranghero na may dalang mga legal na subpina para sa lupon ng mga direktor. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa chat groups ng mga empleyado na nagdulot ng higit pang takot at kaba sa nalalabing oras ng gabi. Walang nagawa si Alejandro kundi panoorin ang dahan-dahang pag-alis ng kanyang kapangyarihan habang ang buong lungsod ay naghahanda para sa Pasko. Ang bawat detalye ng planong ito ay binuo ni Elena ng may pambihirang talino, tinitiyak na walang anumang pagkakataon ang maiiwan para sa muling pagbangon ng kanyang kaaway. Ang kanyang pananahimik sa simula ay hindi kahinaan kundi isang matalinong estratehiya upang hayaan ang kaaway na maging mas kumpante sa kanyang sariling mga kasalanan ngayon. Ang darating na bukas ay magiging saksi sa ganap na pagbagsak ng isang mapang-aping pinuno sa bansa. Dumating ang opisyal na araw ng paghahain ni Elena ng kanyang formal na liham ng pagbibitiw sa harap ng lupon ng mga direktor ng Prime Horizon Holdings ngayong umaga. Ang kanyang biglaang desisyon ay nagdulot ng malaking kaguluhan at bulong-bulungan sa loob ng silid-pulungan dahil walang sinuman ang nakahanda sa ganitong uri ng balita mula sa kanila. Sa kabila ng mabigat na atmosfera, nanatiling kalmado ang kanyang mukha habang inilalagay ang puting sobre sa ibabaw ng lamesa sa harap ng mga nakatulalang opisyal. Ang mga direktor na matagal nang nakasalalay sa katalinuhan ni Elena ay nagsimulang magpahayag ng kanilang matinding pagkabahala tungkol sa hinaharap ng korporasyon nang wala ang kanyang gabay. Alam ng lahat na ang kanyang pag-alis ay nangangahulugan ng malaking kawalan ng katatagan sa mga komplikadong transaksyon na kasalukuyang kinakaharap ng kumpanya sa merkado. Ngunit para kay Alejandro, ang hakbang na ito ni Elena ay isang magandang pagkakataon upang tuluyan ng alisin ang natitirang anino ng katapatan sa buong palapag. Agad na pinalakpakan ni Alejandro ang desisyon ng kanyang dating kalihim habang may mapang-aping ngiti na ipinapakita sa lahat ng mga kasapi ng lupon ngayon. Sinahin niya na ang pagbibitiw ni Elena ay patunay lamang na hindi nito kayang sabayan ang mabilis na modernisasyon at pagbabago na kanyang ipinapatupad sa pamamahala. Ang kanyang mayabang na boses ay umalingaw-ngaw sa silid-pilit na itinatago ang sariling kaba sa pamamagitan ng panlalait sa harap ng mga tao.
Si Sofia na nakaupo sa tabi ng CEO ay hindi rin mapigilan ang kanyang kagalakan dahil sa wakas ay wala nang hahadlang sa kanyang mga plano sa kumpanya. Tiningnan niya si Elena. Nang may mapanghamong mata, naniniwala na ang kanyang panahon ng ganap na kapangyarihan ay nagsimula na sa pagkawala ng iginagalang na sekretarya. Hindi man lamang pinansin ni Elena ang kanilang mga reaksyon. Nanatili siyang tuwid at marangal habang naghahanda na lisanin ang silid. Matapos ang pulong mabilis na lumipat ang eksena sa isang eksklusibong club sa labas ng lungsod kung saan nagdaos si Alejandro ng isang marangyang piging ng pagdiriwang. Inanyayahan niya ang mga pinakamalaking mamumuhunan at kasosyo sa negosyo upang ipagmalaki na ang Prime Horizon Holdings ay mas malaya at mas malakas na ngayon. Sa ilalim ng mga mamahaling ilaw nagtagay sila ng alak habang ipinagdiriwang ang pag-alis ng taong itinuturing nilang hadlang sa mabilis na kita. Habang nagaganap ang masayang piging ni Alejandro, si Elena naman ay patungo sa isang lihim na tagpuan sa lungsod ng Taguig upang harapin ang mga makapangyarihang bilyonaryo. Ang mga taong ito ay ang mga tradisyonal na pinuno ng pananalapi na matagal nang may hinala sa mga maruming gawain at ilegal na transaksyon ni Alejandro. Sa pamamagitan ng kanyang malawak na kaalaman sa batas, inilatag ni Elena ang isang komprehensibong plano upang harangan ang lahat ng dayuhang pondo. Ipinakita ni Elena sa mga tycoon ang mga tunay na audit report na nagpapatunay na ang proyektong New Manila Empire ay nakasalalay sa mga huwad na dokumento. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng malaking gulat sa mga negosyante na agad na naunawaan ang panganib ng pagpapatuloy ng kanilang pakikipagtulungan kay Alejandro. Ang pambihirang katalinuhan ni Elena sa pag-aanalisa ng panganib ang nag-tweet focus sa kanila na bawiin ang kanilang suporta sa kapital. Ang eerste hakbang ng kanilang estratehikong alyansa ay ang pagpapadala ng opisyal na liham sa mga bangko sa Singapore at Hong Kong na nagbibigay ng pondo sa proyekto. Sa tulong ng mga makapangyarihang pamilya na sumusuporta kay Elena, mabilis na naalarma ang mga banyagang regulator tungkol sa seryosong banta ng money laundering sa kumpanya. Ang tahimik na pagkilos na ito ay naganap habang si Alejandro ay abala pa sa kanyang marangyang selebrasyon. Sa sumunod na araw, pumasok si Sofia sa kanyang bagong opisina na puno ng kumpiyansa, ngunit agad siya sinalubong ng isang serye ng mga pulang alerto sa computer ngayon. Ang mga abiso mula sa mga internasyonal na kasosyo ay naglalaman ng mga katanungan kung bakit biglang naantala ang pagpapadala ng mga pangunahing pondo para sa linggong ito. Dahil sa kawalan ng karanasan sa ganitong krisis, nagsimula siyang magpanik at hindi malaman ang tamang hakbang. Tinawagan ni Sofia si Alejandro nang may nanginginig na boses upang iulat ang kakaibang pagbasa ng mga transaksyon sa kanilang central account sa bangko ngayon. Hindi naniwala ang CEO sa simula, iniisip na ito ay isang simpleng teknikal na problema lamang na madaling maiwawasto ng kanilang IT department sa kumpanya. Ang kanyang labis na pagtitiwala sa sarili ang naging dahilan kung bakit binaliwala niya ang unang seryosong babala ng pagbagsak. Habang lumalalim ang krisis sa pananalapi, si Elena naman ay naglalakad sa mga lumang kalsada ng kanyang pamilya sa labas ng maingay na sentro ng Makati. Ang kanyang pag-iisa sa mga sandaling ito ay hindi tanda ng kalungkutan, kundi ang huling paghahanda ng kanyang kalooban para sa malaking labanan. Naalala niya ang mga sakripisyo ng mga ninuno na nagsumikap na protektahan ang pamanang lupa laban sa mga mapagsamantalang tao. Nagpulong muli si Elena kasama si Attorney Jose upang tiyakin na ang lahat ng mga papeles para sa injunction ay selyado na ng Korte Suprema. Ang legal na diskarte ni Elena ay walang iniwan na kahit anong butas na nagpapakita ng kanyang antas bilang isang master ng korporasyong batas sa bansa. Alam ng kanyang abogado na kapag inilabas na ang desisyon, walang anumang yaman o koneksyon ang makakapagligtas kay Alejandro. Samantala, ang balita tungkol sa pagkaantala ng dayuhang kapital ay nagsimula ng makarating sa kaalaman ng mga lokal na subcontractor sa labas ng site ngayon. Natatakot na hindi mabayaran ang kanilang mga materyales, marami sa kung sino ang nagpasya na ihinto ang paghahatid ng mga semento at bakal sa dambuhalang proyekto. Ang malawak na lupain na dapat sana ay magiging sentro ng komersyo ay muling napuno ng nakatutuling katahimikan. Pumunta si Alejandro sa site ng konstruksyon. Nang may galit na mukha, sinusubukang pilitin ang mga inhinyero na ipagpatuloy ang trabaho sa pamamagitan ng pananakot. Sinabi niya na sino man ang sumuway sa kanyang utos
ay agad natatanggalin sa trabaho at itatala sa blacklist ng industriya ngayon. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bisa dahil mas matimbang para sa mga manggagawa ang seguridad ng kanilang pamilya. Sa kanyang pagbabalik sa opisina, nakita ni Alejandro ang ilang mga direktor na naghihintay sa kanya na may dalang mga seryosong mukha at mga ulat sa pananalapi. Hiningan nila ang CEO ng malinaw na paliwanag kung bakit ang mga stocks ng Prime Horizon Holdings ay patuloy na bumababa sa pamilihan ng bansa. Ang kanyang dating marangyang aura ay dahan-dahang napapalitan ng isang desperadong anyo ng isang pinuno na unti-unti nang nawawalan ng kontrol. Sinubukan ni Alejandro na isisi ang lahat ng problema kay Elena. Pinararatangan ang kanyang dating kalihim ng sabutahe laban sa interes ng buong korporasyon ngayon. Ngunit ang mga direktor ay hindi na naniwala sa kanyang mga palusot dahil alam nila na si Elena ay wala na sa kumpanya sa mga nakaraang araw. Ang kawalan ng pananagutan ni Alejandro ang lalong nagpatingkad sa kanyang kahinaan bilang isang tunay na pinuno. Sa kabilang dako, patuloy ang pagtaas ng emosyonal na determinasyon ni Elena hanggang pinagmamasdan ang mga larawan ng kanyang pamilya sa kanyang lamesa sa hotel ngayon. Alam niya na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanyang sariling dangal, kundi para sa katarungan ng lahat ng biktima ni Alejandro. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa sa nakalipas na mga oras ay bahagi ng isang mas alta moral na tungkulin. Ang mga makapangyarihang pamilya na nakipag-alyansa kay Elena ay nagsimula na ring gumawa ng mga hakbang upang ihiwalay si Alejandro sa mundo ng mataas na lipunan. Ang mga imbitasyon para sa mga mahahalagang kaganapan sa negosyo ay unti-unting nawala para sa CEO na nagpapakita ng kanyang dahan-dahang pagkawala ng impluwensya sa bansa. Ang isolation na ito ang nagdulot ng matinding psikolohikal na pressure sa kanyang mayabang na pagkatao. Nagtangka si Sofia na kontakin ang ilang mga lumang kliyente ni Elena upang hilingin ang kanilang patuloy na tiwala sa pamamahala ng Prime Horizon Holdings ngayon. Ngunit, ang bawat tawag na kanyang ginawa ay sinalubong ng malamig na pagtanggi dahil mas pinahahalagahan ng mga kliyente ang integridad na dala ni Ma'am. Napagtanto ni Sofia na ang posisyon na kanyang ninakaw ay walang halaga kung walang tiwala ng merkado. Dinala ng hangin ng gabi ang ingay ng mga naghahandang simbahan para sa nalalapit na pagdiriwang ng simbang gabi sa iba't ibang dako ng lalawigan ng Cavite. Si Elena ay naglakbay patungo sa lumang simbahan ng kanyang bayan upang humingi ng espiritual na lakas para sa darating na huling yugto ng labanan. Ang kanyang panalangin ay puno ng kapayapaan malayo sa galit na nararamdaman ng kanyang mga kalaban sa lungsod. Sa loob ng kanyang marangyang penthouse, mag-isang nakaupo si Alejandro habang tinitingnan ang malawak na tanawin ng Maynila na napupuno ng mga ilaw ngayon. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang malalim na pangamba na hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili o sa kanyang mga kasamahan. Nararamdaman niya na may isang malaking bagyo na paparating ngunit wala siyang ideya kung saan ito manggagaling. Nagpadala ang mga abogado ni Elena ng isang formal na abiso sa lupo ng mga direktor tungkol sa gaganaping pagdinig sa korte sa susunod na linggo. Ang dokumentong ito ay naglalaman ng mga paunang ebidensya ng maling paggamit ng lupa na siyang pinakamalaking asset ng kumpanya sa kasalukuyang panahon. Ang balitang ito ay nagsilbing isang malakas na kulog na yumanig sa natitirang katatagan ng mga opisyal ng korporasyon. Nagpa siya ang ilang mga major shareholder na magbenta ng kanilang mga bahagi sa kumpanya bago patuluyang sumabog ang malaking iskandalo sa publiko ngayon. Ang malakihang pagbebenta na ito ay nagdulot ng higit pang panic sa stock market na naging dahilan upang mas lalong bumagsak ang Prime Horizon. Ang imperyo na itinayo sa kasakiman at kataksilan ay dahan-dahan nang umuurong patungo sa kanyang sariling katapusan. Habang ang gabi ay patuloy na lumalamig, si Elena ay nagpupulong kasama ang mga pinuno ng mga lokal na unyon ng mga manggagawa sa konstruksyon. Ipinangako niya sa kanila na sa sandaling mabawi niya ang lupa, ibibigay niya ang lahat ng nararapat na benepisyo at suweldo na ipinagkait ni Alejandro. Ang kanyang pambihirang empatiya at katarungan ang nagbigay sa kanya ng isang matatag na hukbo ng mga tagasunod. Ang huling card na inihahanda ni Elena ay ang orihinal na kasulatan ng donasyon ng lupa mula sa pamahalaan ng Espanya sa kanyang mga sinaunang ninuno. Ang dokumentong ito ay napanatiling ligtas sa loob ng isang lihim na vault na tanging ang tunay na tagapagmana lamang ang nakakaalam ng lokasyon.
Sa pamamagitan ng papel na ito, ang buong legal na argumento ni Alejandro ay tuluyan ng mawawalan ng bisa. Sa huling oras ng gabi natapos ni Elena ang lahat ng kanyang paghahanda at handa na para sa pagdating ng unang gabi ng simbang gabi. Ang kanyang puso ay puno ng katatagan at ang kanyang isip ay malinaw tulad ng kristal habang naghihintay sa takdang oras ng katarungan. Ang kanyang maingat at tahimik na pagpaplano sa dilim ay tapos na at ang katotohanan ay handa ng magliwanag sa bansa. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng halaga ng mga stock ay mabilis na umabot sa mga pahayagang pang-ekonomiko sa rehiyon na nagdulot ng mas malaking ingay sa publiko. Ang mga kolumnista ay nagsimulang sumulat ng mga artikulo tungkol sa misteryosong pagkawala ng pondo mula sa mga dayuhang mamumuhunan na dating nagtitiwala sa kumpanya. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpahirap kay Sofia na ngayon ay kinakaharap ang sunod-sunod na interview mula sa mga mamamahayag sa labas. Dahil sa kawalan ng suporta mula sa lupon ng mga direktor, nagpasya si Alejandro na kumuha ng isang mamahaling pribadong investigador upang alamin kung sino ang nasa likod ng sabotahe. Binigyan niya ito ng malaking halaga ng salapi upang mabilis na mahanap ang pinagmula ng mga lihim na dokumento na kumakalat sa pamahalaan. Ang kanyang desperasyon ay patunay lamang na ang kanyang imperyo ay unti-unti nang nayayanig sa ilalim ng kanyang sariling pamamahala. Hindi alam ng investigador na ang lahat ng kanyang mga hakbang ay binabantayan din ng mga tauhan na tapat sa pamilya ni Elena sa lungsod. Sa bawat sulok na kanyang pinupuntahan, may mga mata na nagmamasid at nag-uulat kay Ma'am tungkol sa mga huling natuklasan ng kaaway. Ang pambihirang kontrol na ito ni Elena sa buong kapaligiran ay nagpapakita ng kanyang kahusayan bilang isang tunay na strategist sa digmaang ito. Habang ang gabi ay patuloy na naghahatid ng malamig na hangin ng Disyembre, natapos ni Elena ang huling pagsusuri sa kanyang mga legal na estratehiya. Ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagpapakita ng isang pambihirang kagandahan at kapangyarihan na hindi kayang tapatan ng salapi. Handa na siya para sa darating na misa kung saan ang katotohanan ng kanyang pamilya ay ganap nang ihahayag sa madla. Ang unang gabi ng tradisyonal na simbang gabi ay nagsimula sa ilalim ng malamig na hangin ng Disyembre na bumabalot sa buong kalakhang Maynila ngayon. Ang dambuhalang katedral ay napupuno ng mga makukulay na parol na nagliliwanag ng dambuhala, nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong deboto na nagtipon para sa banal na pagdiriwang. Sa kabila ng masayang musika ng Kapaskuhan, may isang kakaiba at mabigat na tensyon ang nararamdaman sa hanay ng mga altalipunan na dumalo sa prestihiyosong okasyong ito sa bansa. Dumating si Alejandro kasama si Sofia, suot ang kanilang pinakamamahaling kasuotan upang ipakita sa publiko na ang Prime Horizon Holdings ay nananatiling matatag sa industriya. Ang mayabang na CEO ay naglalakad ng may pekeng ngiti sa kanyang mga labi. Sinusubukang itago ang matinding takot na dulot ng mga nakaraang legal na abiso ng pamahalaan. Si Sofia naman ay balot ng mga mamahaling hiyas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Patuloy na tumitingin sa paligid dahil sa takot na makita ng mga mamamahayag. Mabilis na napansin ng mga mamamahayag at mga kilalang negosyante ang pagdating ng pamunuan ng korporasyon at ang mga bulungan ay agad na kumalat sa buong patsyo ng katedral. Ang usap-usapan tungkol sa biglaang pagbaba ng halaga ng kanilang mga stocks sa merkado ay naging pangunahing paksa ng talakayan sa pagitan ng mga mamumuhunan ngayon. Pinilit ni Alejandro na humarap sa mga kamera nang may buong kumpiyansa, nagbibigay ng mga pahayag na ang lahat ng problema sa pondo ay pansamantala lamang. Ilan sa mga pinakamalaking banyagang mamumuhunan ang agad na lumapit kay Alejandro nang makita siya sa malapit sa pintuan ng simbahan upang humingi ng agarang kasagutan. Sila ay nagpahayag ng matinding galit dahil sa kawalan ng komunikasyon mula sa kumpanya matapos ma-freeze ang kanilang mga central accounts sa nakaraang linggo. Ginamit ni Alejandro ang kanyang pambihirang galing sa pagsasalita upang magsinungaling. Ipinangangako na ang konstruksyon ng New Manila Empire ay magpapatuloy sa lalong madaling panahon nang walang aberya. Sinubukan ni Sofia na sumali sa usapan upang suportahan ang kanyang boss, ngunit ang kanyang nanginginig na boses at halatang kaba ay lalong naglantad sa kanilang kahinaan. Napansin ng mga mamumuhunan ang malaking pagkakaiba ng kanyang pamamahala kumpara sa profesionalismo na palaging ipinapakita ni Elena sa mga nakaraang mahahalagang proyektong pampubliko.
Ang kawalan ng tiwala ay dahan-dahang lumalim sa puso ng mga negosyante, na nagsimulang maghinala na ang kumpanya ay nasa gilid na ng bangkarota. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ni Alejandro at ng kanyang mga kasosyo, isang marangyang komboy ng mga itim na sasakyan ang dumating sa labas ng katedral ngayon. Ang mga guwardiya ng simbahan ay agad na nag-ayos ng daan, habang ang mga tao ay lumingon upang alamin kung sinong makapangyarihang pamilya ang dumating. Ang marangyang aura ng mga sasakyang ito ay nagpahiwatig ng pagdating ng isang napakahalagang personalidad na may mataas na katayuan sa lipunan ng bansa. Bumukas ang pinto ng pangunahing sasakyan at dahan-dahang bumaba si Elena na nagdulot ng malaking gulat sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya sa nakaraan. Siya ay suot ang isang napakagandang tradisyonal na kasuotan na gawa sa mamahaling tela na nagpapakita ng pambihirang karangalan at kultura ng lumang mayayamang pamilya. Ang kanyang tindig ay tulad ng isang reyna na naglalakad patungo sa kanyang kaharian malayo sa imahe ng isang tahimik na sekretarya na laging sumusunod. Kasabay ni Elena na lumakad si Atty. Jose at ang mga pinuno ng pinakamalaking bangko sa bansa na kamakailan lamang ay tumalikod sa pamamahala ng Prime Horizon Holdings. Ang pambihirang alyansang ito na nakapaligid kay Ma'am ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe sa buong alta lipunan tungkol sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas na pagtatanto na ang babaeng binaliwala ni Alejandro ay may hawak na mas mataas na impluwensya. Nang makita ni Alejandro si Elena ang kanyang buong mundo, ay tila huminto at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay dahil sa matinding gulat. Hindi niya maiwasang mapatitig sa kanyang dating kalihim na ngayon ay napaliligiran ng mga taong hindi niya kailanman nagawang mapantayan sa negosyo. Ang kanyang matinding ego ay nakatanggap ng isang malaking pagsabog nang makita ang marangal at prestihiyosong anyo ng babaeng kanyang tinalikuran at ipinagkanulo noon. Naglakad si Elena nang may buong grasya sa gitna ng karamihan, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa unahan nang walang anumang bakas ng takot. Binaliwala niya ang mga kumikislap na ilaw ng mga kamera ng media. Ngunit binati niya ng may ngiti ang mga matatandang pinuno ng mga tradisyonal na pamilya. Ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng pambihirang kumpiyansa ng isang taong alam na hawak niya ang lahat ng card sa labanang ito. Nakaramdam si Sofia ng isang matinding inggit at kawalan ng seguridad habang pinagmamasdan ng pambihirang atensyon na natatanggap ni Elena mula sa mataas na lipunan. Napagtanto niya sa mga sandaling ito na ang posisyon na kanyang kinuha sa pamamagitan ng kataksilan ay kailanman ay hindi makakapantay sa natural na dignidad ni Ma'am. Ang kanyang marangyang hiyas ay biglang nagmukhang mura sa harap ng tunay at purong karangalan na dala ng dating sekretarya ng korporasyon. Hindi na napigilan ni Alejandro ang kanyang sarili at mabilis na humakbang patungo sa direksyon ni Elena upang harapin esto bago magsimula ang banal na misa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok dahil sa pinaghalong galit at desperasyon na hindi niya na maitago sa harap ng kanyang mga kasosyo. Hinarang niya ang daan ni Elena sa patio ng simbahan, sinusubukang gamitin ang kanyang natitirang autoridad bilang isang CEO upang takutin ito ngayon. Nagsalita si Alejandro sa pamamagitan ng isang mababang boses na puno ng poot. Tinatanong si Elena kung anong uri ng laro ang kanyang ginagawa laban sa kumpanya. Pinaratangan niya ito ng pagiging taksil at walang utang na loob matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Prime Horizon Holdings. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginginig habang hinihintay ang sagot ng babaeng matagal niyang minalit at minaltrato sa harap ng publiko. Tiningnan ni Elena si Alejandro nang may pambihirang lamig sa kanyang mga mata, isang titig na nagpababa sa natitirang tapang ng mayabang na pinuno. Ang kanyang katahimikan sa mga sandaling ito ay mas matindi pa sa anumang sigaw na nagdulot ng malaking kahihiyan kay Alejandro sa harap ng mga nakamasid. Hinayaan niya na marinig ang tunog ng hangin bago magsalita. Pinananatili ang kanyang emosyonal na kontrol sa buong sitwasyon ngayon. Sa wakas ay nagsalita si Elena gamit ang isang boses na malinaw at tumpak na narinig ng mga kalapit na negosyante at mamumuhunan sa paligid. Sinabi niya na ang kanyang ginagawa ay hindi isang laro kundi ang opisyal na pagbawi sa katarungan at karangalan ng kanyang pamilya na matagal nang ninakawan.
Ang kanyang bawat salita ay may kalakip na bigat ng katotohanan na hindi kayang tapatan ng anumang kasinungalingan ni Alejandro ngayon. Tumawa ng pilit si Alejandro upang isalba ang kanyang mukha. Sa harap ng mga tao, sinasabing siya ang nagmamay-ari ng Prime Horizon Tower sa lungsod. Idiniin niya na walang sinumang ordinaryong empleyado ang makakapagpabagsak sa kanyang imperyo dahil lamang sa isang personal na galit o emosyonal na drama ngayon. Ang kanyang marahas na pananalita ay patunay lamang ng kanyang lumalalang takot sa katotohanang unti-unti nang lumalabas sa liwanag ng gabi. Sumulong si Attorney Jose mula sa likod ni Elena at naglabas ng isang opisyal na dokumento na may selyo ng pinakamataas na korte ng bansa. Inabot niya esto kay Alejandro at ipinaliwanag na ang korte ay naglabas na ng ganap na desisyon na nagpapatunay sa ilegal na konstruksyon sa site. Ang legal na kasulatan ay naguutos ng agarang pagpigil sa lahat ng aktibidad dahil ang lupa ay pagmamay-ari ng pamilya ni Elena. Ang mga mamumuhunan na nakatayo sa malapit ay malinaw na narinig ang pahayag ng abogado at ang balitang ito ay mabilis na nagdulot ng malaking shock. Napagtanto nila na ang buong estruktura ng New Manila Empire ay itinayo sa ibabaw ng isang lupain na may seryosong kontrobersya sa batas ngayon. Ang imahe ng Prime Horizon Holdings bilang isang ligtas at matatag na pamumuhunan ay tuluyan ng gumuho sa loob ng ilang minuto. Nanginginig ang mga daliri ni Alejandro bang binabasa ang mga pangalan sa dokumento, lalo na ang pangalan ng pamilya ni Elena bilang tunay na may-ari. Naunawaan niya sa wakas na ang kanyang mga koneksyon sa pamahalaan ay tuluyan na siyang iniwan dahil sa bigat ng mga ebidensyang nakalap ni Ma'am. Ang kanyang marangyang imperyo na kanyang ipinagmamalaki ay nakatayo pala sa isang hiram at marupok na pundasyon na ngayon ay guguho na. Sinubukan ni Sofia na magsalita upang ipagtanggol ang kanyang boss, ngunit isang matandang bilyonaryo ang pumutol sa kanyang mga salita ng may matinding pangaral. Sinabi ng bilyonaryo na ang kanilang pamilya ay agad na magsusumite ng formal na hiling upang bawiin ang lahat ng natitirang kapital sa korporasyon ngayon. Ang desisyong esto ay nagsilbing hudyat para sa iba pang mga kasosyo na magunahan sa pag-alis upang iligtas ang kanilang pondo. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga malalaking kampana ng katedral na nagbabadya ng opisyal na pagsisimula ng unang misa para sa simbang gabi ngayon. Ang mabigat at malakas na tunog ay yumanig sa buong patio ng simbahan, tila isang huling hatol para sa natatalong imperyo ni Alejandro. Ang maringal na tunog ng kampana ay nagdala ng kapayapaan kay Elena, habang esto ay nagdulot ng matinding kilabot sa puso ng CEO. Tinalikuran ni Elena si Alejandro nang walang anumang karagdagang salita. Naglakad siya patungo sa marangyang pasukan ng katedral kasama ang kanyang mga legal na kasosyo. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad, iniiwan ang kanyang dating boss na nakatayo sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang maringal na pag-alis ay nagpakita ng ganap na tagumpay ng kanyang estratehiya na binuo sa loob ng maraming taon. Naiwan si Alejandro na nakatayo ng mag-iso sa patio ng simbahan habang ang mga tao ay dahan-dahang lumalayo sa kanya tulad ng isang may sakit ngayon. Ang kanyang marangyang selebrasyon na binuo para sa publisidad ay nagbago at naging isang malaking pampublikong kahihiyan na wawasak sa kanyang karera sa bansa. Tiningnan niya si Sofia, na ngayon ay umiiyak na dahil sa takot sa darating na legal na pananagutan sa korte. Sa loob ng katedral dinala si Elena sa pinakaharap na hanay ng mga upuan na nakalaan lamang para sa mga pinakapinahahalagahang tagapagtaguyod ng parokya ngayon. Nakaupo siya ng may buong kapayapaan sa kanyang puso, nararamdaman ang espiritual na lakas na nagmumula sa banal na altar ng simbahan. Ang kanyang matagal na pananahimik sa nakalipas na mga buwan ay nagbunga ng isang makatarungang resulta na magbabago sa kanyang buong buhay. Tumingala si Elena sa imahe sa altar at nagdasal ng may pambihirang taimtim para sa kaligtasan at patuloy na gabay sa mga susunod na hakbang. Ang koro ng simbahan ay nagsimula ng umawit ng mga tradisyonal na kanta para sa Pasko na nagdala ng mainit na emosyon sa lahat. Alam ni Elena na ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang unang malaking tagumpay ay ganap na niya nakamit ngayon. Mula sa malayong likuran ng katedral nakatayo si Alejandro, habang ang kanyang isip ay napupuno ng mga nakakatakot na imahe ng kulungan at bangkarota ngayon. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa likod ni Elena at sa wakas ay naunawaan niya ang tunay at nakakahindik na kahulugan ng katahimikan ng kanyang dating kalihim.
Ang kapangyarihan ng salapi na kanyang pinasalamatan ay walang nagawa laban sa lakas ng katarungan at katotohanan. Ang unang gabi ng simbang gabi ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe sa buong mataas na lipunan ng Maynila tungkol sa tunay na pinuno ngayon. Ang imperyo ng Prime Horizon Holdings na itinayo sa kasakiman ay opisyal nang nagsimulang gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga kasalanan. At ang babaeng tinawag nilang Ma'am ay siyang napatunayang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng kanilang buong mundo. Habang ang banal na misa ay patuloy na nagaganap, ang liwanag ng mga parol ay patuloy na nagliliwanag sa mukha ni Elena nang may pambihirang ganda ngayon. Ang bawat nota ng kanta ay tila nagdiriwang sa pagbabalik ng karangalan ng isang lumang pamilya na matagal nang inapi ng korporasyon. Ang gabi ng katarungan ay ganap nang nagsimula at walang sino mang makapangyarihang tao ang makakapigil sa agos ng katotohanan sa bansa. Matapos ang madilim at kahinyahiyang gabi sa katedral, nagbalik si Alejandro sa kanyang opisina sa Makati na puno ng galit at matinding takot ngayon. Ang marangyang silid na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila isang malamig na kulungan na unti-unting sumasakal sa kanyang natitirang hininga sa negosyo. Hindi niya mapigilang ihagis ang mga mamahaling baso ng alak sa pader habang naaalala ang marangal na mukha ni Elena na siyang nagpabagsak sa kanyang buong karangalan sa harap ng alta lipunan. Kasunod ng marahas na pagbaha ng emosyon, dumating ang opisyal na kopya ng injunction mula sa Korte Suprema na dinala ng mga tauhan ng pamahalaan. Ang dokumentong ito ay formal na nag-uutos sa agarang pagpigil sa lahat ng uri ng konstruksyon sa proyektong New Manila Empire na nasa gitna ng lungsod. Ang bawat salita sa kasulatan ay tila isang mabigat na hatol na nagpapatunay na ang Prime Horizon Holdings ay walang legal na karapatan sa lupang kinatatayuan nito. Si Sofia ay nakaupo sa sahig ng opisina habang umiiyak ng malakas dahil sa matinding takot sa posibleng pagkakabilanggo sa darating na mga araw ngayon. Ang kanyang marangyang pangarap na maging reyna ng korporasyon ay tuluyan ng naglaho matapos matuklasan na ang lahat ng kanyang nilagdaang permit ay walang bisa sa batas. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Alejandro, ngunit ang galit na CEO ay binaliwala lamang siya at isinumpa ang kanyang kawalan ng kakayahan. Agad na nagpatawag si Alejandro ng isang emergency na pagpupulong kasama ang kanyang natitirang mga legal na tagapayo upang maghanap ng butas sa dokumento ngayon. Ngunit ang mga abogado na dati ay mabilis magbigay ng mga solusyon ay umiling lamang at nagpahayag na ang kaso ni Elena ay walang kamalian. Ang pambihirang katalinuhan ni Ma'am sa paghahanda ng mga titulo at kasulatan ng donasyon ay ganap na nagwakas sa kanilang pag-asa. Dahil sa takot na mawalan ng lahat ng ari-arian lihim, na tinawagan ni Alejandro ang ilang mga tiwaling opisyal na dati niyang binabayaran sa pamahalaan. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay nagbago ng trato at mabilis na nagbaba ng telepono upang umiwas sa malaking iskandalo na kumakalat na. Ang malawak na network ng korupsyon na itinayo ng CEO sa loob ng isang dekada ay tuluyan ng naputol dahil sa takot kay Elena. Habang nagaganap ang kaguluhan sa opisina ng CEO, si Elena naman ay nasa isang marangyang silid ng pagpupulong kasama ang mga pinuno ng iba't ibang bangko ngayon. Ang kanyang kalmado at tiyak na disposisyon ay nagivay ng malaking kumpiyansa sa mga banker na handang sumuporta sa kanyang bagong pamamahala sa ari-arian. Ipinakita ni Elena ang isang komprehensibong plano para sa muling pagtatayo ng komunidad nang walang anumang bahid ng ilegal na transaksyon. Ang mga pangunahing pahayagan at mga estasyon ng telebisyon sa buong bansa ay nagsimula ng mag-ulat tungkol sa malaking anomalya ng Prime Horizon Holdings ngayong umaga. Ang balita na ang kumpanya ay nakatayo sa ibabaw ng lupain ng isang sinaunang pamilya ay nagdulot ng malaking shock sa stock market sa bansa. Ang halaga ng mga stock ni Alejandro ay bumagsak sa pinakamababang antas na nagpabilis sa kanyang tuluyang pagkabangkarota. Ang mga subcontractor na nagdala ng mga materyales tulad ng semento at bakal ay dinala ang kanilang mga truck sa labas ng gusali upang magprotesta ngayon. Hinihingi nila ang agarang pagbabalik ng kanilang mga bayad bago tuluyang magsara ang korporasyon na pinamumunuan ng isang mapanlinlang na pinuno sa Makati. Ang malaking ingay ng mga tao sa labas ay umabot sa penthouse ni Alejandro na lalong nagpatingkad sa kanyang matinding kahihiyan.
Sa kabila ng lumalalang krisis, nagpasya si Alejandro na gumamit ng mga ilegal na hacker upang subukang sirain ang mga digital file ni Elena sa network na yon. Nagbayad siya ng malaking halaga sa isang grupo sa labas ng bansa upang pasukin ang sistem ng pamilya ni Ma'am sa gitna ng gabi. Ngutang cybersecurity na itinayo ng mga eksperto ni Elena ay napakatatag na naging dahilan upang mabigo ang pag-atake. Ang kabiguan na sirain ng mga dokumento ay nagdala kay Alejandro sa isang mas malalim na antas ng desperasyon at psikolohikal na pagbagsak sa kanyang opisina ngayon. Napagtanto niya na ang bawat hakbang na kanyang iniisip ay matagal nang nakita at pinaghandaan ni Elena bago pa man siya magbitiw sa tungkuling tipa sekretarya. Ang pakiramdam na siya ay isang manika na pinaglalaruan ng kanyang dating kalihim ay nagdulot ng kilabot. Naglakbay si Elena patungo sa site ng konstruksyon kasama ang mga opisyal ng korte upang formal na maglagay ng mga opisyal na selyo ng pamahalaan sa pasilidad ngayon. Ang mga manggagawa na matagal nang hindi binabayaran ni Alejandro ay nagtipon upang salubungin si Ma'am ng may malaking paggalang at pag-asa sa kanilang mukha. Nangako si Elena sa kanila na ang kanilang mga suweldo ay personal niyang babayaran gamit ang pondo ng pamilya. Ang pambihirang empatiya at katarungan na ipinakita ni Elena ay mabilis na kumalat sa mga social media plataporma na nagpataas sa kanyang reputasyon sa buong bansa ngayon. Ang publiko ay humanga sa kanyang katatagan bilang isang babae na nagawang itama ang isang dambuhalang sistemang puno ng korupsyon at pang-aapi. Ang Prime Horizon Tower na dating simbolo ng kasakiman ni Alejandro ay dahan-dahan nang nagbabago ng kahulugan. Sa loob ng isang marangyang subdivision ang pamilya ni Alejandro ay nagsimula ng makaranas ng matinding pressure mula sa mga creditor na humihingi ng mga kabayaran ngayon. Ang kanilang mga mamahaling sasakyan at mga ari-arian ay unti-unti nang isinasama sa listahan ng mga kumpiskasyon sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang kayamanan na akala nila ay panghabang buhay ay naglaho tulad ng bula dahil lamang sa isang maling desisyon ng CEO. Nagtangka muli si Sofia na kontakin si Elena sa pamamagitan ng isang pribadong mensahe nagmamakaawa na huwag siyang isama sa mga kasong kriminal sa Korte Suprema. Sinahin niya na siya ay biktima lamang ng manipulasyon ni Alejandro at handa siyang maging testigo ng pamahalaan laban sa kanyang dating boss ngayon. Hindi sinagot ni Elena ang mensahe ngunit ipinasa ito sa kanyang mga abogado bilang karagdagang katibayan sa laban. Ang lupon ng mga direktor ng Prime Horizon Holdings ay nagdaos ng isang formal na voto upang tuluyang alisin si Alejandro sa kanyang posisyon bilang pinuno ngayon. Napagtanto nila na ang pananatili ng CEO ay lalong magwawasak sa natitirang pangalan ng kumpanya na itinayo ng maraming taon sa bansa. Ang desisyong ito ay nagsilbing isang malakas na sampal sa ego ni Alejandro na ngayon ay isang ganap ng talunan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog si Alejandro ay naglakad sa gitna ng kanyang walang lamang opisina na wala nang natitirang mga tapat na tauhan ngayon. Ang bawat dekorasyon na gawa sa ginto at mamahaling kahoy ay tila nagtatawanan sa kanyang kasalukuyang kalagayan na puno ng utang at kahihiyan. Naalala niya ang mga araw na minalit niya si Elena, isang pagkakamali na ngayon ay nagpabagsak sa kanya. Si Elena naman ay kasalukuyang nagpupulong kasama ang mga arkitekto upang baguhin ang blueprint ng proyekto patungo sa isang eco-friendly na sentro ng komersyo ngayon. Ang kanyang paningin para sa hinaharap ay hindi lamang nakatuon sa kita, kundi sa pagbibigay ng trabaho at proteksyon sa kalikasan ng rehiyon. Ang kanyang pambihirang talino sa negosyo ay murni na patunayan na nagbigay sa kanya ng paggalang mula sa mga internasyonal na eksperto. Ang mga banyagang mamumuhuna na dating kakampi ni Alejandro ay nagpadala ng isang formal na delegasyon upang humingi ng paumanhin kay Elena sa nakaraang buwan ngayon. Ipinahayag nila ang kanilang pagnanais na mamuhunan sa kanyang bagong proyekto sa ilalim ng mga bagong kondisyon na mas makatarungan para sa lahat. Tinanggap ni Elena ang kanilang suhestiyon ng may profesionalismo ngunit pinanatili ang kanyang kontrol sa lahat ng desisyon. Pumasok ang ikalawang gabi ng simbang gabi, at ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay muling narinig sa buong lungsod ng Makati ngayong gabi. Ang liwanag ng mga parol ay nagdala ng init sa puso ng mga tao ngunit ito ay nagdala ng lamig kay Alejandro. Nakatayo siya sa bintana ng kanyang penthouse, pinapanood ang mga tao na naglalakad nang may kapayapaan na wala sa kanya.
Nagpadala ang korte ng isang formal na warrant of arrest laban kay Alejandro dahil sa mga napatunayang kaso ng pamemeke ng mga dokumento ng lupa ngayon. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa mga mamamahayag na naghihintay sa labas ng kanyang marangyang gusali sa lungsod ng Makati. Alam ni Alejandro na ang kanyang oras ng kalayaan ay bilang na at wala ng paraan upang takasan ng batas. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Alejandro na uminom ng pinakamamahaling alak habang tinitingnan ang huling ulat ng pananalapi ng kanyang dating kumpanya ngayon. Ang bawat numero sa papel ay nagpapakita ng pulang marka na nagpapatunay sa kanyang ganap na pagkatalo sa digmaang esto laban kay Ma'am. Ang kanyang marangyang buhay na binuo sa kasinungalingan ay ganap nang natapos sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Elena ay nakatayo sa tabi ng kanyang pamilya, sa harap ng altar ng simbahan nakasuot ng isang simpleng ngunit marangal na damit ngayong gabi. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat dahil ang katotohanan ng kanyang mga ninuno ay murni nagtagumpay laban sa kasakiman ng korporasyon. Alam niya na ang darating na bukas ay magdadala ng bagong simula para sa lahat ng taong nagtiwala sa kanyang kakayahan. Ang mga abogado ni Elena ay nagsumite ng huling manifest sa korte upang simulan ang formal na paglilipat ng lahat ng asset ng Prime Horizon ngayon. Ang hakbang na ito ang huling pako sa kabaong ng imperyo ni Alejandro na wala ng legal na depensa na natitira sa bansa. Ang katarungan na matagal na itinago sa ilalim ng kapangyarihan ng salapi ay ganap nang lumabas sa liwanag. Habang ang gabi ay dahan-dahang nagwawakas, ang mga ilaw ng Prime Horizon Tower ay unti-unting pinatay bilang simbolo ng pagbabago ng pamamahala ngayon. Ang buong lungsod ay naging saksi sa isang pambihirang kwento ng isang sekretarya na nagawang pabagsakin ang isang makapangyarihang CEO sa bansa. Ang katahimikan ni Elena ay napatunayang ang pinakamalakas na sandata na nagdala ng isang tunay at makatarungang tagumpay. Ang mga guwardiya ng pamahalaan ay pumasok sa penthouse ni Alejandro upang formal na isagawa ang pag-aresto sa harap ng ilang natitirang testigo ngayon. Walang nagawa ang dating CEO kundi iabot ang kanyang mga kamay para sa mga bakal na rehas habang umiiyak ng tahimik. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng natapos iniiwan ng isang aral tungkol sa kahihinatnan ng pagmamaliit sa isang tahimik na tao. Mula sa malayo, pinanood ni Elena ang pag-alis ng sasakyan ng mga pulis na naglalaman ng kanyang dating pinuno ng walang anumang galit ngayon. Ang kanyang emosyonal na paglalakbay ay natapos na sa isang marangal na paraan at ang kanyang isip ay nakatuon na sa hinaharap. Ang gabi ng simbang gabi ay nagpatuloy sa ilalim ng patnubay ng mga bituin nagdadala ng bagong liwanag sa kanyang pamanang lupa. Ang mga opisyal ng barangay at mga lider ng lokal na komunidad ay nagpahayag ng kanilang buong pasasalamat kay Elena sa pamamagitan ng isang formal na resolusyon ngayong gabi. Kanilang kinilala ang kanyang pambihirang kontribusyon sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga ordinaryong mamamayan na matagal nang tinatakot ng pamunuan ng Prime Horizon Holdings. Ang gabing ito ay naging isang malaking selebrasyon ng kalayaan at katarungan para sa buong distrito ng Makati. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Elena mula sa Espanya at Hapon ay nagpadala ng kanilang mga mensahe ng pagbati sa pamamagitan ng mga secure na komunikasyon ngayon. Sila ay labis na humanga sa kanyang estratehikong pasensya at kakayahang kontrolin ang bawat legal na aspekto ng digmaang ito nang walang anumang ingay. Ang kanilang patuloy na pagtitiwala ay nagbigay ng mas malaking lakas sa kanyang planong palawakin ang bagong korporasyon. Habang ang mga kampana ng katedral ay patuloy na tumutunog para sa pagtatapos ng banal na misa, ang katahimikan ay naghari sa puso ni Ma'am. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi isang patunay na ang integridad ay mas matimbang kaysa sa pansamantalang yaman ng mundo ngayon. Ang bawat hakbang niya sa nakalipas na mga taon ay ganap nang nagbunga ng isang bagong pag-asa para sa bansa. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Alejandro at ang kontrobersya sa lupain ng Prime Horizon Holdings ay mabilis na kumalat sa buong distrito ng pananalapi sa Makati ngayon. Sa kabila ng pagdiriwang ng ikatlong gabi ng simbang gabi, ang mga ehekutibo at mamumuhunan ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang dambuhalang iskandalo na kinakaharap ng kumpanya. Ang mga opisyal ng pamahalaan ay patuloy na naglalabas ng mga karagdagang ulat tungkol sa malawakang pamemeke ng mga dokumento na ginawa ng dating makapangyarihang pinuno upang itayo ang kanyang negosyo sa bansa.
Sa loob ng kanyang marangyang kwarto si Sofia ay dumanas ng matinding takot habang binabasa ang mga artikulo sa internet na naglalaman ng kanyang pangalan ngayon. Napagtanto niya na ang kanyang buong karera sa industriya ay tuluyan ng nawasak dahil sa kanyang pakikipagsabuatan kay Alejandro laban kay Elena sa mga nakaraang buwan. Dahil sa kawalan ng mga kaibigan na handang tumulong. Nagpasya siyang ihanda ang lahat ng mga lihim na dokumento na nagpapatunay sa mga krimen ng kanyang boss upang iligtas ang sarili sa kulungan. Samantala si Elena ay tahimik na naghahanda para sa isang malaking pampublikong asembleya na gaganapin sa pangunahing bulwagan ng isang sikat na hotel sa Maynila ngayong umaga. Ang kanyang pambihirang katalinuhan at estratehikong pagpaplano ay umabot na sa rurok kung saan ang lahat ng katotohanan ay formal na ihahayag sa harap ng media at mga shareholder, kasama ang kanyang mga legal na tagapayo. Inayos niya ang mga orihinal na titulo ng lupa na selyado ng pamahalaan ng Espanya upang tapusin ang labanang ito. Matapos makalabas sa temporaryong piyansa sa tulong ng kanyang mga mamahaling abogado, dumating si Alejandro sa bulwagan na may dalang pagod at magulong anyo ngayon. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay napalitan ng isang desperadong disposisyon, ngunit pilit pa rin niyang ipinapakita ang kanyang peking tapang sa harap ng mga kamera. Naniniwala siya na mayroon pa siyang natitirang pagkakataon upang muling baligtarin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbili sa tiwala ng ilang mga direktor sa kumpanya. Ang malaking bulwagan ng hotel ay mabilis na napuno ng daan-daang mamamahayag, mga kilalang negosyante at mga pinuno ng mga tradisyonal na pamilya sa Pilipinas ngayon. Ang bawat sulok ay napupuno ng mga flash ng kamera at ingay ng mga tao na sabik na malaman ang tunay na nagmamay-ari ng lupain ng Prime Horizon. Ang mabigat na atmosfera ay lalong nagpatingkad sa krisis na kinakaharap ng korporasyon habang ang mga opisyal ng pamahalaan ay nakaupo sa harap upang magmasid. Dumating din si Sofia sa asembleya suot ang isang simpleng kasuotan malayo sa kanyang marangyang anyo sa mga nakaraang pagtitipo ng kumpanya sa Makati ngayon. Siya ay nakayuko habang naglalakad patungo sa kanyang upuan. Iniiwasan ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga dating kasamahan sa industriya ng real estate. Alam niya na ang gabing ito ay ang huling pagkakataon upang aminin ang lahat ng kanyang mga kasalanan at humingi ng tawad sa harap ng publiko. Eksaktong 10:00 ng umaga bumukas ang mga dambuhalang pinto ng bulwagan at pumasok si Elena ng may pambihirang karangalan at maringal na aura ngayon. Siya ay napaliligiran ng mga pinakamataas na opisyal ng Bangko Sentral at mga senior na abogado ng Korte Suprema ng bansa. Ang kanyang bawat hakbang ay nagdala ng isang matinding katahimikan sa buong paligid na nagpatunay sa kanyang mataas na katayuan bilang tunay na matriarka ng malawak na lupain sa lungsod. Mabilis na dinala ng mga guwardya si Elena patungo sa pangunahing entablado kung saan nakahanda ang mga mikropono para sa kanyang opisyal na pahayag sa bansa ngayon. Ang kanyang kalmado at tiyak na mukha ay nagpakita ng isang pambihirang kapangyarihan na hindi kayang tapatan ng anumang kayamanan ni Alejandro sa korporasyon. Binaliwala niya ang mga katanungan ng mga reporter, pinili niyang umupo ng tuwid at marangal habang hinihintay ang tamang oras ng pagsasalita. Tumayo si Attorney Jose upang formal na simula ng press conference sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga digital file sa malaking screen ng bulwagan ngayon. Ang mga dokumentong ipinakita ay ang mga orihinal na titulo ng lupa na may lagda ng mga sinaunang opisyal at nabeberipika ng kawanihan ng mga lupain. Malinaw na nakasulat sa dokumento na ang buong ari-arian ng Prime Horizon Tower ay pagmamay-ari ng pamilya ni Elena mula pa noong nakaraang siglo. Ang pagpapakita ng mga ebidensyang ito ay nagdulot ng isang malaking pagsabog ng ingay at gulat sa hanay ng mga major shareholder at mamumuhunan ngayon. Napagtanto nila na ang lahat ng mga kontrata na nilagdaan ni Alejandro sa nakalipas na 5 taon ay walang legal na basehan sa batas ng Pilipinas. Ang takot na mawalan ng bilyon-bilyong pisong kapital ay nagsimulang bumalot sa puso ng mga direktor na tumitingin kay Alejandro ng may galit. Hindi na napigilan ni Alejandro ang kanyang sarili at biglang tumayo sa gitna ng karamihan habang sumisigaw ng marahas patungo sa entablado ngayon. Pinaratangan niya si Elena ng paggawa ng mga huwad na dokumento upang sirain ang kanyang reputasyon at pagnakawan ng kanyang pinaghirapang imperyo sa Makati.
Ang kanyang nanginginig na boses at pulang mukha ay nagpakita ng isang ganap na kawalan ng kontrol at matinding psikolohikal na pagbagsak sa harap ng madla. Isang kinatawan mula sa kagawaran ng katarungan ang sumulong upang patahimikin si Alejandro at pormal na basahin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema ngayon. Sinabi ng opisyal na ang lahat ng dokumento ni Elena ay sumailalim sa masusing investigasyon at napatunayang tunay at walang anumang depekto sa batas. Ang pahayag na ito ang tuluyang nagwakas sa mga pekeng argumento ni Alejandro na napasandal sa kanyang upuan habang umiiyak ng tahimik. Sa wakas ay humarap si Elena sa mikropono at ang kanyang boses na malinaw at tumpak ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng dambuhalang bulwagan ngayon. Ipinaalala niya kay Alejandro ang araw ng kanyang kataksilan kung saan minalit niya ang kanyang kakayahan at ninakaw ang blueprint ng proyektong New Manila Empire. Sinahi ni Elena na ang kanyang pananahimik sa mga nakaraang buwan ay hindi kahinaan kundi ang paghahanda para sa makatarungang hatol na ito. Idiniin ni Elena na ang kasakiman at kayabangan ni Alejandro ang naging bulag na dahilan kung bakit hindi niya napansin ang tunay na pundasyon ng kanyang kumpanya ngayon. Ang bawat palapag ng Prime Horizon Tower ay itinayo sa ibabaw ng lupang dinilig ng pawis at dangal ng kanyang mga sinaunang ninuno sa bansa. Ang kanyang pambihirang moral na paninindigan ay nagdala ng matinding emosyon sa mga tao na nagsimulang pumalakpak ng malakas para sa kanya. Sa gitna ng dambuhalang palakpakan, dahan-dahang lumapit si Alejandro sa gilid ng entablado nagmamakaawa kay Elena na bigyan siya ng isang pribadong pakikipagkasundo ngayon. Handa niyang ibigay ang kalahati ng mga share ng korporasyon at ibalik ang lahat ng posisyon ni Elena kung iwiwaksi nito ang mga kasong kriminal. Ang kanyang marahas na kayabangan sa nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng isang nakakaawang anyo ng isang taong takot mabilanggo sa bansa. Tiningnan ni Elena his dating boss ng may pambihirang lamig at direktang sinahina ang katarungan ay hindi kailanman nabibili ng salapi ng korupsyon ngayon. Sinabi niya na ang kanyang pamilya ay hindi nangangailangan ng mga bahagi ng isang kumpanyang itinayo sa panloloko at pang-aapi sa mga ordinaryong manggagawa. Ang kanyang pinal na pagtanggi ay nagsilbing huling hatol na nagwasak sa natitirang pag-asa ni Alejandro na isalba ang kanyang yaman. Agad na nagpasya ang mga direktor at mga major shareholder na magdaos ng isang formal na botohan upang tuluyang ilikida ang mga ari-arian ng kumpanya ngayon. Kanilang inaprubahan ang paglilipat ng lahat ng kontrol ng Prime Horizon Holdings sa ilalim ng pamamahala ng bagong itinatag na korporasyon ni Elena. Ang desisyong esto ay nagarantiyahan na ang lahat ng utang sa mga subcontractor at manggagawa ay mababayaran sa lalong madaling panahon. Tumayo si Sofia sa harap ng mga mamamahayag at formal na inihayag ang kanyang buong konpesyon tungkol sa mga ilegal na gawain na iniutos ni Alejandro sa kanya ngayon. Ibinigay niya ang isang flash drive na naglalaman ng mga ebidensya ng money laundering at ang pagnanakaw ng blueprint ng proyekto ni Elena sa nakaraan. Ang kanyang pag-amin ay tuluyang nagdiin kay Alejandro sa mga kasong kriminal na nag-alis ng anumang posibilidad ng piyansa. Ang pampublikong pagbubunyag ng mga krimeng ito ay nagsilbing isang dambuhalang iskandalo na yumanig sa buong komunidad ng negosyo sa Kalakhang, Maynila ngayong hapon. Ang mga estasyon ng telebisyon ay nag-broadcast ng live na kaganapan na nagpakita sa buong bansa ng ganap na pagbagsak ng isang mayabang na CEO. Ang pangalan ni Alejandro ay tuluyan nang nadungisan at walang sinumang negosyante ang nais pang maiugnay sa kanyang sirang reputasyon. Pumasok ang mga opisyal ng pambansang pulisya sa loob ng bulwagan upang formal na bawiin ang temporaryong kalayaan ni Alejandro sa ilalim ng bagong warrant ngayon. Dahil sa mga bagong ebidensya ng pandaraya na isinumite ni na Sofia at Elena ang korte, ay nag-utos ng agarang pagkakakulong ng dating pinuno ng korporasyon. Walang nagawa si Alejandro kundi tanggapin ang mga bakal na rehas habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap. Naglumpagi si Alejandro sa sahig ng bulwagan, habang umiiyak ng marahas sa harap ng daan-daang tao na dating sumasamba sa kanyang kapangyarihan ngayon. Ang kanyang marangyang buhay, ang kanyang ego, at ang kanyang imperyo ay ganap nang natapos dahil sa kanyang sariling kamalian at pagmamaliit sa isang sekretarya. Ang eksenang esto ay naging simbolo ng tagumpay ng katarungan laban sa kasakiman ng mga taong nag-aabuso sa kanilang mataas na posisyon. Pinanood ni Elena ang dahan-dahang pag-alis ng mga pulis kasama si Alejandro
nang walang anumang bakas ng galit o emosyon sa kanyang mukha ngayon. Ang kanyang pambihirang kontrol sa sarili at estratehikong pasensya ay nagpatunay na ang isang tahimik na tao ay kayang magwakas ng isang dambuhalang imperyo. Ang kanyang misyon na linisin ang pangalan ng kanyang pamilya at bawiin ang pamanang lupa ay ganap na niyang naisakatuparan. Matapos ang pag-alis ng mga otoridad, ang mga pinuno ng mga pangunahing bangko ay lumapit kay Elena upang pormal na pirmahan ang bagong kasunduan sa pananalapi ngayon. Kanilang ipinangako ang buong HOTRAT para sa pagpapatuloy ng proyektong New Manila Empire sa ilalim ng kanyang bago at mas etikal na pamamahala. Ang bagong korporasyon ni Elena ay kinilala agad bilang isa sa mga pinakamatatag at pinakamaasahang institusyon sa buong bansa. Habang ang gabi ay nagsisimula ng bumalot sa lungsod, ang mga kampana ng katedral ay muling umalingaw-ngaw para sa kasunod na gabi ng simbang gabi ngayon. Ang tunog ng mga kampana ay nagdala ng isang pakiramdam ng espiritual na paglilinis sa buong komunidad na matagal nang pinagsamantalahan ng korporasyon. Ang liwanag ng mga parol sa labas ng hotel ay sumalamin sa kapayapaan na sa wakas ay nagbalik sa lupain ng kanyang mga ninuno. Humarap si Elena sa mga natitirang manggagawa na naghihintay sa labas at pormal na inihayag ang pagsisimula ng bagong yugto ng kanilang trabaho sa site ngayon. Ipinangako niya ang mas alta na suweldo, ligtas na kapaligiran at mga benepisyo na matagal nang ipinagkait sa kanila ng dating pamunuan ni Alejandro. Ang malaking pasasalamat ng mga ordinaryong tao ay nagpatunay na ang kanyang pamumuno ay may kalakip na tunay na puso at katarungan. Sa huling oras ng gabi, sumakay si Elena sa kanyang marangyang sasakyan habang hawak ang pinal na dokumento ng pagmamay-ari ng buong ari-arian sa bansa. Ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng mga bituin ay nagpakita ng isang ganap na katatagan ng isang reyna na matagumpay na nagtanggol sa kanyang kaharian. Handa na siya para sa darating na huling hakbang upang tuluyang isara ang madilim na kwento ng Prime Horizon Holdings. Ang pormal na hatol ng Korte Suprema laban kay Alejandro ay opisyal nang binasa sa harap ng buong bansa ngayong umaga pagkatapos ng mahabang pagliliti sa lungsod. Dahil sa dambuhalang ebidensya ng korupsyon, money laundering at pamemeke ng mga dokumento ng lupa, siya ay pinarusahan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang anumang karapatan sa piyansa ngayon. Ang kanyang buong pangalan at marangyang reputasyon na kanyang itinayo sa nakalipas na 2 dekada ay ganap nang nawasak. Iniiwan siyang isang mahirap na bilanggo sa bansa. Kasabay ng pagbagsak ni Alejandro, ang lahat ng kanyang mga personal na ari-arian at mga lihim na bank accounts ay pormal ng kinumpiska ng pamahalaan upang ipambayad sa mga utang. Ang kanyang marangyang mansyon sa eksklusibong subdivision at ang mga mamahaling sasakyan ay isinubasta upang ibalik ang pondo ng mga nalinlang na mamumuhunan ngayon. Ang mabilis na pagkawala ng kanyang yaman ay naging isang malinaw na patunay na ang kapangyarihang nakabatay sa kasakiman ay walang katatagan sa bansa. Si Sofia naman ay binigyan ng mas mababang parusa ng korte matapos ang kanyang buong kooperasyon at pagbibigay ng mga mahahalagang ebidensya laban sa dating pinuno ngayon. Siya ay nasentensyahan ng ilang taong pagkakakulong sa ilalim ng probasyon, ngunit ang kanyang pangalan sa industriya ng real estate ay tuluyan ng natapos. Sa loob ng kanyang maliit na selda, madalas siyang umiyak dahil sa matinding pagsisisi sa kanyang mga maling desisyon na unahin ang ambisyon kaysa sa moralidad. Matapos ang pinal na desisyon ng batas formal ng kinuha ni Elena ang ganap na pamamahala sa malawak na lupain na kinatatayuan ng Prime Horizon Tower ngayon. Sa tulong ng kanyang koponan, ng mga arkitekto at mga eksperto sa kalikasan, mabilis niyang binago ang direksyon ng proyektong New Manila Empire. Ang dambuhalang estruktura na dating simbolo ng kasakiman ay muling idinisenyo upang maging isang makabagong sentro ng napapanatiling pag-unlad para sa komunidad. Ang mga lokal na subcontractor at mga ordinaryong manggagawa na matagal nang inaapi ni Alejandro ay personal na tinipon ni Elena sa bulwagan ngayong hapon. Sa pamamagitan ng pondo ng kanyang pamilya, binayaran niya ang lahat ng kanilang mga huling sweldo at mga naantalang benepisyo nang walang anumang bawas. Ang pambihirang kabutihan at katarungan na ipinakita ni Ma'am ay nagdala ng luha ng kagalakan sa mga tao na muling nagkaroon ng pag-asa. Nagsimula ang malawakang rekonstruksyon ng pasilisidad ng konstruksyon sa ilalim ng bagong pangalan na landas ng karangalan na personal na pinili ni Elena para sa komunidad ngayon.
Ang bawat bahagi ng konstruksyon ay sumusunod sa mga pinakamataas na pamantayan ng kaligtasan at proteksyon sa kapaligiran ng bansa sa kasalukuyang panahon. Ang mga banyagang mamumuhunan na dati ay natakot ay muling nagbalik upang mag-alok ng kanilang kapital dahil sa pambihirang integridad ni Elena. Ang mga direktor na dati ay sumunod sa maruming pamumuno ni Alejandro ay formal na nagbitiw sa kanilang mga posisyon upang bigyang daan ang bagong lupon ngayon. Pinaltan sila ni Elena ng mga tapat at kilalang propesyonal na may mataas na moral na paninindigan sa mundo ng negosyo sa bansa. Ang bagong pamamahala ay nagpatupad ng isang mahigpit na sistema ng pagsusuri upang matiyak na walang anumang bahid ng korupsyon ang muling makakapasok. Habang lumilipas ang mga araw ng Disyembre, ang pagbabago sa buong paligid ng Makati ay naging isang maling inspirasyon para sa iba pang mga korporasyon ngayon. Ang kwento ng isang sekretarya na nagawang pabagsakin ng isang tiwaling CEO sa pamamagitan ng estratehikong pasensya ay naging paksa ng mga diskusyon sa bansa. Si Elena naman ay nananatiling mapagkumbaba, patuloy na nagtatrabaho sa kanyang bagong opisina nang walang anumang hangarin na magmalaki. Ang pamilya ni Elena na matagal nang nagtago sa anino upang protektahan ang kanilang pamana ay murni kinilala deflation bilang isa sa mga pinakarespetadong pamilya ngayon. Ang kanilang mahabang kasaysayan ng karangalan at pagtulong sa mga mahihirap ay murni nagliwanag sa ilalim ng pamumuno ng kanilang matalinong tagapagmana sa bansa. Ang mga lumang dokumento ng donasyon ay formal nang inilagay sa museo ng lungsod bilang simbolo ng kanilang matatag na kasaysayan. Sa loob ng pambansang bilangguan, si Alejandro ay nakaupo sa isang madilim na sulok habang suot ang simpleng uniforme ng mga preso ngayon. Ang kanyang mga kamay na dating pumipirma ng mga bilyong pisong kontrata ay ginagamit na ngayon sa mga pang-araw-araw na gawain sa loob ng pasilisidad. Walang sinumang bilyonaryo o dating kaibigan sa politika ang dumadalaw sa kanya na nagpatunay sa kanyang ganap na pag-iisa sa mundo. Naalala ni Alejandro ang bawat pagkakataon na minalit niya ang katahimikan ni Elena at itinuring esto bilang isang kahinaan sa loob ng opisina ngayon. Ang kanyang matinding pagsisisi ay hindi na makakapagbago sa kanyang kapalaran na mabilanggo habang buhay sa ilalim ng mahigpit na batas ng bansa. Ang kanyang dambuhalang imperyo ay tuluyan ng naglaho na nag-iwan lamang ng isang aral tungkol sa kahihinatnan ng kasakiman at kawalan ng katarungan. Pumasok ang huling gabi ng simbang gabi at ang buong Maynila ay napuno ng pambihirang liwanag ng mga parol at tunog ng mga kampana ngayong gabi. Ang mga tao ay naglakad patungo sa katedral nang may mga ngiti at pasasalamat sa kanilang mga puso para sa darating na Pasko. Si Elena ay dumalo sa huling misa kasama ang kanyang pamilya at ang mga pinuno ng mga unyon ng mga manggagawa. Ang dambuhalang katedral ay napupuno ng mainit na emosyon habang ang koro ay nagsisimula ng umawit ng mga tradisyonal na kanta ng Kapaskuhan ngayon. Si Elena ay nakaupo sa harapang bahagi, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malalim na kapayapaan na matagal niyang hinangad sa nakalipas na mga taon. Ang kanyang emosyonal na paglalakbay mula sa pagiging isang sekretarya patungo sa pagiging lider ay ganap nang natapos. Matapos ang banal na misa, lumabas si Elena sa patio ng simbahan kung saan sinalubong siya ng daan-daang ordinaryong mamamayan na nagpasalamat sa kanya ngayon. Kanilang inihandog ang mga simpleng regalo at mga bulaklak bilang pagkilala sa kanyang kabutihan sa pagprotekta sa kanilang mga tahandong sa komunidad. Tinanggap ni Elena ang bawat regalo ng may malaking ngiti, ipinapakita ang kanyang tunay na koneksyon sa mga tao sa bansa. Ang landas ng Karangalan Tower ay opisyal nang binuksan sa publiko sa nang unang araw ng Pasko sa ilalim ng isang marangyang seremonya ngayon. Ang dambuhalang gusali ay naglalaman na ng mga pampublikong pasilisidad, mga luntiang hardin at mga opisina na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong mamamayan. Ang proyektong esto ay naging isang modelo ng makabagong arkitektura na may alta na pananagutan sa lipunan at kapaligiran. Mula sa pinakamataas na palapag ng bagong gusali, pinagmasdan ni Elena ang malawak na tanawin ng lungsod sa ilalim ng sikat ng umaga ngayon. Ang lupang tinatayuan ng kanyang imperyo ay ganap ng malaya sa anumang bahid ng korupsyon, kasakiman o pang-aapi ng mga makapangyarihang tao. Ang hangin ng Pasko ay nagdala ng isang bagong simula, puno ng pag-asa at katarungan para sa kanyang buong pamilya.
Ang mga kinhinaharap ni Elena sa pamumuno ni Atty. Jose ay pormal nang nagtapos sa lahat ng mga legal na usapin ng lumang korporasyon ngayong linggo. Ang lahat ng mga kaso ay ganap nang naisara, at ang bagong legal na estratehiya ay nag-iwan ng isang malinis na pangalan para sa hinaharap. Nagpasalamat si Elena sa kanyang legal na koponan para sa kanilang walang kapantay na katapatan sa buong panahon ng digmaan. Si G. Santos, ang matandang tagapamahala na nanatiling tapat kay Elena, ay hinirang bilang bagong bisepresidente ng panloob na relasyon ng korporasyon ngayon. Ang kanyang katapatan sa mga madidilim na araw ay nakatagpo ng isang marangal na kabayaran na nagbigay ng inspirasyon sa mga mas batang empleyado. Sa ilalim ng kanyang patnubay, ang kultura ng kumpanya ay nabago patungo sa pagiging isang pamilya na may alta na integridad. Habang ang araw ng Pasko ay dahan-dahang nagtatapos, isang marangyang hapunan ang idinaos ni Elena para sa lahat ng kanyang mga tauhan sa bulwagan ngayon. Walang anumang pagkakaiba sa pagitan ng mga ehekutibo at mga simpleng manggagawa, ang lahat ay nagdiwang ng magkakasama sa ilalim ng liwanag ng mga parol. Ang pambihirang pagkakaisa na esto ang naging tunay na lakas ng bagong imperyo na itinayo ni Ma'am. Ang pambihirang kwento ng katatagan at katarungan ni Elena ay mananatiling nakasulat sa kasaysayan ng industriya ng negosyo sa buong Kalakhang, Maynila ngayon. Ipinakita niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa marahas na sigaw o sa pananakot, kundi sa malalim na katahimikan at estratehikong pag-iisip. Ang kanyang pamanang lupa ay morni na buhay sa kapayapaan, nagdadala ng isang pangmatagalang liwanag para sa susunod na henerasyon. Sa huling sandali ng gabi, naglakad si Elena patungo sa balkonahe ng kanyang mansyon upang tingnan ang mga bituin sa langit ngayon. Ang kanyang puso ay wala ng anumang bigat kundi isang malalim na pasasalamat sa may kapal para sa gabay at proteksyon sa nakalipas na taon. Ang katahimikan ng gabi ay nagdala ng ganap na pagtatapos sa kanyang mahabang laban, at ang katotohanan ay mananatiling nagliliwanag sa bansa. Ang mga susunod na taon ay magdadala ng mas malaking tagumpay para sa bagong korporasyon sa ilalim ng patuloy na matalinong pamamahala ni Elena sa bansa. Ang kanyang pangalan ay mananatiling simbolo ng karangalan, katatagan at walang kapantay na katarungan para sa lahat ng mga biktima ng pang-aapi. Ang digmaan laban sa kasakiman ay ganap nang nagwakas, at ang landas ng karangalan ay patuloy na magiging gabay sa hinaharap. Ang mga banyagang diplomat at mga kinatawan ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon ay nagpadala rin ng kanilang mga formal na pagkilala kay Elena ngayong linggo. Sila ay humanga sa kanyang pambihirang kakayahan na baguhin ang isang kontrobersyal na proyekto patungo sa isang pandaigdigang modelo ng etikal na negosyo. Ang parangal na esto ay nagdala ng mas alta na prestihiyo para sa bansa na nagpatunay na ang integridad ng Pilipinas ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang alta na posisyon, madalas pa ring bumisita si Elena sa mga maliliit na komunidad sa paligid ng malawak na lupain upang makinig sa mga pangangailangan ng mga tao ngayon. Ang kanyang pambihirang kapakumbabaan ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa mga kabataan na nagnanais na pumasok sa mundo ng negosyo ng may malinis na puso. Ang kanyang pamumuno ay hindi lamang nakasulat sa mga dokumento, kundi nakaukit sa puso ng bawat ordinaryong mamamayan. Ang mga lumang tauhan ni Alejandro na nagpakita ng tunay na pagsisisi ay binigyan ni Elena ng isang pangalawang pagkakataon upang magtrabaho sa ilalim ng bagong sistema ngayon. Ang kanyang malawak na puso at pambihirang habag ay nagpatunay na ang tunay na katarungan ay hindi lamang nagpaparusa, kundi nagbibigay din ng pagkakataon para sa pagbabago ng pagkatao. Ang hakbang na esto ay lalong nagpatatag sa pagkakaisa at katatagan ng buong manggagawa sa korporasyon. Ang bagong tatag na landas ng Karangalan Foundation ay pormal na naglunsad ng mga programang pang-edukasyon at pangkabuhayan para sa mga pamilya ng mga manggagawa ngayon. Ang proyektong esto ay personal na pinondohan ni Elena gamit ang mga kita mula sa unang buwan ng operasyon ng bagong gusali sa lungsod ng Makati. Ang pagmamalasakit na esto ay nagbunga ng isang mas masaya at mas produktibong komunidad na handang magsakripisyo para sa kumpanya. Habang ang gabi ng bagong taon ay dahan-dahang papalapit, ang mga ilaw ng landas ng Karangalan Tower ay patuloy na nagliliwanag bilang isang simbolo ng pag-asa sa bansa ngayon.
Ang buong arkitektura ay sumasalamin sa tagumpay ng isang tahimik na labanan na binuo sa loob ng 5 taon ng matiyagang paghihintay sa dilim. Walang sino mang makapangyarihang tao ang makakapigilan sa pag-usbong ng katotohanan kapag ang katarungan ng may kapal ang siyang namumuno. Si Sofia mula sa kanyang pansamantalang tirahan sa ilalim ng probasyon ay nagpadala ng isang huling sulat ng pasasalamat kay Elena para sa kanyang pambihirang habag ngayon. Inamin niya na ang mga leksyon na kanyang natutunan sa madilim na yugtong esto ay nagbago sa kanyang pananaw sa kahulugan ng tunay na tagumpay sa buhay. Ang sulat na esto ay tinanggap ni Elena nang may kapayapaan, hudyat na ang lahat ng nakaraang sakit ay ganap nang naglaho. Ang buong bansa ay patuloy na titingalain si Elena, isang tunay na ehemplo ng isang modernong lider na may malakas na moral na paninindigan sa bansa ngayon. Ang kanyang pambihirang kwento ay magiging gabay para sa mga susunod na henerasyon na nagnanais na lumaban para sa kanilang karangalan laban sa mga mapang-api. Ang landas ng karangalan ay hindi lamang isang gusali, kundi isang walang katapusang patunay ng lakas ng isang tahimik na tao.